'Di ba? Simula po mga kababayan nang naupo ang ating pangulo 'no, ayan na po yung lista wala pa dito si Tebes, 'di ho ba? Oh, si Tebes sama din yun. Eto po ang listahan mga kababayan nung mga high profile na naaresto po sa pamumuno po ng gobyernong Marcos mga bossing. September 2024. Unang-una nga po diyan mga bossing, si Bamban Mayor o si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayan mga kababayan, ano po yung mga nakita? Protector ng Pogo. Pangalawang, tinitignan po kay dating Mayor Alice Guo, mga kababayan, yung ano, um, sugo daw ng China, eh. Ano, kumbaga tagapagmasid daw ng China, eh. Isa pa po yun sa iniimbestigahan kay Alice Guo, mga bossing. Pangalawa, eto po, yung matagal ng wanted sa Estados Unidos, sa FBI. Si Apollo Carion Kibuloy, mga bossing. Si Alice Go nahuli September 4. Ayan. Si Carion Kibuloy, si Apollo, September 8. 4 na araw. Naku, tataas ng views ng mga vlogger nito, no? September. Ang tataas ng mga views ng mga vloggers nito. Oh, September 8, 4 na araw pagkatapos ng pagkakahuli kay Go, si Kibuloy naman, September 8. Sabi nila, swerte ang number 8. Parang malas yata kay Kibuloy yung 8. Ano? Founder ng Kingdom of Jesus Christ accused of sexual abuse and human trafficking, mga kababayan. At madami pang iba, lalo na doon sa Estados Unidos. Kasi meron pa silang yung pinagpapakasal-pakasal yung mga miyembro nila doon sa mga US citizen, etc., etc. Napakadami ho, mga kababayan. Sumunod, Joel Reyes, 3 araw pagkatapos mahuli si Kibuloy, former Palawan Governor, alleged mastermind in the murder of environmentalist Jerry Ortega. Malalaking personalidad ho ito, mga kababayan. Sunod po, 3 araw makalipas nung mahuli si Joel Reyes, Alan De Castro naman, dismissed police officer, suspect in kidnapping of beauty contestant Catherine Camillon. Ang bilis, ano? Oh. Sumunod, si Lloyd Christopher Lau. Oh, kung matatandaan nyo yan, mga kababayan, yung Parmali, no? Former Budget Undersecretary na nagtaguho ng ubod ng tagal, mga bossing. 3 araw lang ang pagitan. Sunod, yung kapatid ni Michael Yang na si Yang Jianxin, brother of ex-presidential economic advisor ni dating Pangulong Duterte, kapatid ni Michael Yang. Oh, facing deportation case. Kaya hindi nila pwedeng sabihin, mga kababayan, na yang si Bongbong Marcos naman na ang Pangulo ngayon. Maliliit lang yung mga ano niyan, nahuhuli niyan, si Bongbong Marcos naman, puro small time lang ang mga nahuhuli niyan, ano po ito, no? Si Bongbong Marcos naman, weak leader yan, sabi ni dating Pangulong Duterte. Diyos ko, mga bossing, pag kinumpara mo yung dalawang presidente, sino ngayon ang maituturing na weak leader? Kay Duterte, yung mga nagtutulak, yung mga small time tulak, mga bumabatak, yun ang nasa sakote. Pero yung mga malalaki daw po, si Michael Yang, di umano, wala. Paano huhulihin? Paano aanuhin? Aarestuhin? Ginawang Presidential Economic Advisor ng dating Pangulong Duterte. Paano mo huhulihin nga naman yun? O di ho ba? Eto, sa pamumuno po ng ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos, yung mga merong kasalanan sa batas, sakote po. At idagdag mo na din dyan, si, ano pangalan nun? Si Tebes, mga kababayan. Yan ang hirap sa inyo, mga DDS, Panay kayo, ayaw namin si Bongbong Marcos, panay kayo, impeach natin si Bongbong Marcos. Samantalang eto, yung mga iniidolo ninyo na mga Duterte, sila yung mga dapat i-impeach. Which is, ayan na nga ho, mga kababayan, mayroon ng paglakad at pagsulong
para daw po ipa-impeach ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Anyway, yan po yung mga magagandang balita natin sa araw na ito. Dumako tayo mga bossing doon sa susunod nating topic. Medyo random na lang ho ito ha. Sabi ni Diana Bautista, heart, 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 heart. Sabi ni Saingan Sara, kumakaway, nagwe-wave. Oh, Duterte, ang Lord of Drug Lord, sabi ni Matilda. Medyo random ito mga kababayan ha. Umpisahan natin dito kay Senadora Leila de Lima. Alam niyo po na i-vlog natin kahapon about dito po no sa dalawa na to, kay Badoy at kay Celis, mga bossing. Sila po ay natalo. Sila po ay natalo, mga kababayan, doon po sa iniharap na kaso ni Atom Arroyo, no? Nahatulan po sila mga bossing na kailangan magbayad sila ng 2,080,000 at 80,000 pesos. Ayan, 2,080,000 pesos yung danyos na dapat po nilang kaharapin. Ang hindi ko lang maintindihan, kasi po, ang pagkakaalam ko no, sa defamation, may kulong yan. Ewan ko lang kung ano yung pag-uusap nila dyan. Pero dapat meron at least 6 months minimum, maximum 6 years. So ngayon, ano tong sinabi po ni De Lima, mga kababayan? Dito kay Badoy at kay Celis, malamang ngalngalan tong dalawang to. A court's award of millions in damages to Atom Arroyo in his case. Naku, pwedeng bumili ng isang SUV na Fortuner si Atom Arroyo. Dadagdagan na lang ng 400,000. Bagong Fortuner na yung GRS. Tapos etong dalawa, tag 1,040,000. Tapos meron pang 10,000 pala na dagdag danyos doon sa attorney's fee. A court's award of million in damages to Atom Arroyo in his case against red taggers Lorraine Badoy and Jeffrey Celis. Yan po kasing dalawa na yan, mga boss. Walang habas po yan, no? Na magsalita at magturo. Talagang wala silang preno. Na magturo na etong ganito, NPA to, eto ganito, NPA din to. Kapag po hindi pumapanig sa kanila, NPA na po agad, mga kababayan. Which is, pinatulan po ni Atom Arroyo. Tsaka yung kanyang nanay. Hindi po pinalagpas. Kaya ganyan po ang nangyari. Talo sila sa kaso, no? Lorraine Badoy and Jeffrey Celis serves as another legal landmark in the fight against malicious and vicious red tagging. Isa lang po yan, mga kababayan, ha? Kasi po,